Sa drawer ay nandoon ang underwear nito at maraming medyas. Sa ibaba naman ay nakita ko ang laptop at charger. May maliit na speaker din. Sa isang drawer ay nandoon ang malalaking bote ng pabango, Louis Vuitton, Chanel, Dior, D&G na tatak. Inamoy ko iyon isa-isa. Lander. Parang gusto ko maiyak dahil na-miss ko ng gusto si Lander dahil sa pabango nitong palagi kong inaamoy. Kaya bago pa ako mawala sa sarili ay lumayo na ako. Nalipot ko ang buong silid at nang masatisfied ay sinilip ko ang cellphone. Ilang minuto na lang at 12:00 na ng tanghali. Hindi ko akalain na nakatatlong oras na pala ako sa paglilinis. Hindi pa nga makalat ang buong unit dito pero inabot na ako ng ganitong oras. Sinigurado kong nakalock ang pintuan bago ako lumabas ng bahay. Isinukso ko sa kaliwang kilikili ang walis tambo at habang nasa kanang kamay ko ang basurahan para ibaba. Pagbaba ko ng hagdan ay nagtatahulan na naman ang aso. Basura ba yan dala mo, Neng? Napalingon ako kay Manong na nakatingin sa hawak kong trash bag. Opo, itatapon ko po. Ilagay mo dun sa tabi ng puno paglabas mo. Doon nalagayan ng mga basura dahil hinahakot ka ng truck. Tumango ako. Sige po, salamat. Nakita ko naman agad ang imbakan ng basura. Kumpul-kumpul nga ang basurahan na nandito sa tabi ng puno. Pagdating ko ng bahay ay sakto namang naghahanda na ng pananghalian ang pamilya ko. Hey, may tita Tina! Patakbong lumapit sa Trisha sa akin. Hep hep, I'm dirty. Huwag ka muna lalapit sa akin. Ipinakita ko ang ilang dumi sa kamay ko. Ew! May paghawak pa sa ilong ang pamangkin kong maselan sa buhay. Natapos mo na paglilinis? Tanong ni Papa na nakatingin sa akin. Opo pa. Natagalan lang ako dahil sinigurado ko pong malinis ang bawat sulok ng apartment ni Lander. Pagkasipag ng anak mo, Kasyano. Iba talaga kapag may nobyo. Medyo nahiya ako noon sa pagbibiro ni Mama. Maglinis ka na ng kamay mo bago ka lumapit dito. Opo. Umakyat ako para maglinis ng kamay. Nagpalit din ako ng damit dahil basa na rin sa pawis. Sabay-sabay kaming kumain nang magkwento ako sa paglilinis sa unit ni Lander. Baka po pwedeng bilhan ng ilang gamit at grocery stock si Lander. Napatingin si Mama sa akin. Bilhan mo anak para pagbalik niya ay makikita niyang marami siyang magagamit sa bahay niya. Sagot ni Mama. Malaki ang inabot ni Lando kaya yun na lang ang gamitin mo. Si Papa naman ang nagsalita. Wag na po, may ibinigay po sa akin si Lander. Hindi ko pa po iyan nagagamit kaya yun na lang po ang gagamitin. Nakatingin na mag-asawa bago tumingin sa akin. Huwag mo sabihin na nagbigay din sa'yo si Lando. Kunot no si Papa. Napakamot ako sa noo ko. Hindi po, pero may ibinigay siya sa aking card, Papa. Pero never ko pa pong nagagamit iyon kaya sa tingin ko ay para doon na lang iyon paggagamitan. Huwag mong gagamitin saan mong bagay yan, anak. Sobra-sobra na ibigay niyan tulong sa atin kaya huwag mong gagamitin saan mang gusto mo. Mas maigi na kung gagamitin mo yan ay para kay Lando na lang. Nakakahiya na ding tumanggap mula sa kanya. Opo, Pa. Tumango ako ng marahan. Hindi na nagsalita si Papa. Si Mama naman ay inibang usapan. Medyo nakaramdam ako ng awkwardness. Parang nag-iba kasi ang mood ni Papa. Kinahaponan ay sinamahan ako ni Papa na pumuntang bayan dahil may hypermarket doon. Hindi na ako tumanggi dahil gusto niya rin na makasigurong nasa tama ang bibilhin ko. Masaya akong nakasama ko si Papa. Bumili kami ng ilang gamit sa kusina. Maski gas stove at kala na double burner, isang cookware set, pinggan at baso, ganoon na rin sa tasa lalo pat mahilig magkape si Lander. Nasa likod ko lang si Papa at tahimik na tumutulak ng cart habang ako naman ay kumukuha sa estante. Kumuha na rin ako para sa personal hygiene ni Lander at pan-laundry kung maglalaba ito. Papa, naiwan ko po yung labahin ni Lander sa unit niya. Napatampal ako sa noo. Basura lang kasi ang nailabas ko. E di kunin natin mamaya para malabahan. Nagpatuloy kami sa pagbili ng maraming stocks tulad ng instant noodles, canned goods, kape at asukal at ilang pagkain na hindi agad nasisira. Muntik pa ako mapabili ng mga sariwang karne. Naalala ko na wala palang refrigerator sa Lander. Sa bahay naman ay maraming stocks ng karne sa freezer. Kay Lander naman na lahat ng iyon kaya ayos lang din. Napatingin kami ni Papa sa sala set na nandoon na nakadisplay. Maganda iyon at kulay itim at sobrang lambot. Pwedeng matulog kahit 3 tao nang hindi nahuhulog basta hindi malikot. Kasyang-kasya ang malaking katawan ni Lander pero ang presyo ay tumataginting na 20,000. May kasama ng discount pa iyon. Pa, pwede kaya ito? Bulong ko kay Papa. Magkano bang budget ng card ni Lander? Baka kulangin sa dami ng pinagkukuha mo. May dala naman ako dito pero baka hindi tayo makauwi.
Napatitig ako kay Papa. Nag-aalala ang mukha ng Papa ko. Naintindihan ko siya. Magbabayad po muna tayo nito, Papa. At kapag may sobra, ay pwede po nating balikan. Ngumiti ako kay Papa. Ikaw bahala anak, pero unahin mo muna yung nasa cart. Matapos ng pagkahaba-habang pila ay kami na. Si Papa ay nasa gilid lang at pinapanood ang pag-swipe ng cashier sa pinamili namin. Ako naman ay nanlamig ang kamay at medyo pinagpapawisan. Kabado ako dahil wala akong dalang pera at tanging ang card lang ni Lander ang pinagkakatiwalaan ko. Halos mapanganga ako nang makita ko kung magkano lahat ang pinamili ko. Kulang na lang ay umabot iyon ng 25,000 lahat. Cash or card po, ma'am? Tanong ng cashier. Nanginginig pa ang kamay ko sa pagkuha sa wallet ko. Inabot ko ang black card. Mukhang nagulat ang mukha ng cashier at bahagyang napanganga pa ito at napatingin sa akin pero hindi nagsalita at sinimula ng swipe ang card. Sunod ko ang sinabi ng cashier sa akin. Password at pirma lang ang ginawa ko. Nakaready na rin ang mga pinamili namin dahil nasa karton na lahat. Ang iba ay nasa eco bag. Miss, pwede pa bang mabili yung salisat niyo doon? Itinuro ko naka-display. Agad na tumango ang cashier. Sure. Pwede po, madam. Dito ko na rin po ba ibabawas? Tumango ako at ngumiti. Oo. Okay po, madam. Wait lang po. Tinawag ng cashier ang ilang stop at itinuro ang salaset. At sa isang iglap lang ay isang talo na lang ay 50,000 na ang nabawas sa card ni Lander. Huwag sana siyang magalit kung nilustay ko ang pera niya. Para sa kanya naman iyon. Mabuti na lang at free delivery ang salaset at sinakay iyon sa truck. Isinabay na rin namin ang pinamili namin dahil mabigat. Kaya wala kaming bitbit ni Papa nang umuwi na kami. Masisita ko yung si Lando pagka-uwi niya din sa atin. Salita ni Papa. Bakit po pa? Napalingon ako habang sakay kami ng tricycle. Masyado siyang tuwala sa pamilya natin. Lalo na sa iyo anak. Kahit panobyo mo na siya ay parang hindi ako mapakali. Parang may kutob ako na hindi ko mawari. Pa, hindi po ba't ikaw na po ang nagsabi na mabuting tao si Lander? Nagdududa po ba kayo sa kabaitan niya? Medyo nakaramdam ako ng lungkot. Hindi sa ganoon anak. May tiwala talaga ako kay Lander at napatunayan ko iyan. At sa akin lang ay parang mas may malalim pa na dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Hindi ko lang alam. Napapailing na lang si Papa at natahimik na. Bago kami umuwi ni Papa sa bahay, isinigurado namin nakapasok lahat ang pinamili namin at walang naiwan. Kasama sa apartment si Mama at Trisha. Kaming apat ay nandito. Diyos ko po, parang kwarto ito sa mental hospital. Walang kagamit-gamit at puro puti lang ang makikita. Napapailing na lang si Mama. Huwag ka munang mamintas dyan. Tulungan mo kami mag-ayos ng gamit dito. Utos ni Papa. Gusto ko matawanan sagutin ni Mama itong si Papa. Mabuti na lang at hindi pikunin si Papa. Nagtulong-tulong kami sa pag-aayos ng gamit at pagsalansa ng stocks. Habang ang pamangkin ko naman ay naunang naupo sa sofa habang dumedede. Inilabas ko ang laundry basket at baka malibutan ko pa iyon. Pinalitan ko ng bagong bedsheets at punda ang higaan ni Lander. 8:00 na nang matapos kami at sinigurado kong nakalock ang unit ni Lander. Late na rin kaming kumain ng hapunan. Ang pamangkin ko naman ay nakakain na kaya inakyat na ito ni Papa para matulog dahil maaga pang alis namin. Hindi na ako pinaghugas ng pinggan ni Papa para makapagpahinga na daw ako. Ang bait talaga ng Papa ko kaya pagkatapos kong maligo at sinilip kong muli ang gamit namin na Trisha. Nang nasa ayos na ang lahat ay saka ako nag-alarm at nahiga na sa kama. Sobrang pagod at nananakit ang katawan ko. Lander, I love you and I miss you. Lander's personal voice. Ay, ang sakit-sakit na ng katawan ko sa 2 sagupaan ng kalaban sa magkabilang bansa. Akala namin makakauwi na kami pagkatapos ng sagupaan sa Somalia pero hindi dahil nandito pa kami sa Iraq. Hindi pa nga gumagaling ang sugat ko sa hita ay nadagdagan na naman iyon sa braso ko. Mabuti na lang at gwapo ako kaya ayos lang. What's new? Lumapit ako kay Kevin na nakaupo sa sulok habang may hawak na iPod. May bago na naman kasi itong gawaing imbensyon. Hindi ako nito nilingon pero tinapik ang isang bakanteng upuan kaya naupo ako. Nasa kabila ang lahat. Nagiinuman at nagtatawanan dahil ginagawa na lang katatawanan ang lahat. Kahit halos muntik na kaming mamatay dahil lahat kami ay puro may tama ng bala sa katawan. Nangunguna sa sobrang ingay si Alex Miller. Kasabay ng malaking katawan ay malaki din ang yabang nito sa sarili. Gusto niya ay siya lang palagi ang gwapo. Si Alex at Rick ang kasama sa pagpapatawa at umeeksa na naman si Lester. Si Dusty naman ay tulala.
Hindi ko siya masyado kinakausap. Importante na ibigay ko na sa kanya lahat ng impormasyon na gusto niya. Bahala na siyang dumiskarte kung paano niya makukuha ang loob ng anak niya. Total nasa kanya na ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Napatingin ako sa kabilang table. Nandoon si Big Boss, kausap si Team Leader McWright, habang si Ethan at Tyrone naman ay nag-uusap sa kabilang gilid, yung walang may ingay at malayo sa tatlong gago. Tapos ko na pinagawa mo. Pwede mo na magamit. Sagot ni Kevin. Yan ang gusto ko sa'yo, Body. Maasahan ka talaga. Tinapik ko ito sa balikat. Malaki ang pagkakangiti ko dahil malaking tulong ang invensyon ni Kevin. Malaki din ang tulong nito dahil nakakagawa ito ng spy camera gamit lang sa maliit na insekto. Wala nang libre ngayon. 100 million na lang. May discount ka na. Damn you. Ang mahal mong maningil. Kago. Napatungga ako ng beer. It's up to you. Ikaw din mahihirapan kapag wala kang alam sa ginagawa ng girlfriend mo. Ngumisi ito ng parang demonyo. Langya. Sugusta ka talaga. Tumawa lang ang gago. Ilang oras na lang ay makakauwi na kami ng Pilipinas. I can't wait to see my baby. Oh shit, I really missed my baby. My beautiful Tina. Tina's person-over voice. Si Papa mismo ang nagbuhat sa maleta namin paakyat ng bus. Nasa likuran lang din kami ng driver para mabilis kaming makababa ni Tricia. Pinaunang makaupo sa Tricia bago ako. Mag-iingat ang magandang apo ko sa Maynila. Tatawag ka agad sa amin ni Lola. Hinalikan pang muli ni Mama ang kanyang apo bago ito binitawan. Opo, Lola ko. Tumatango pang sagot nito. Sa pana ni Tricia, pinahiga ni Papa ang maleta namin kaya konti na lang ay halos magpantay na sa kinauupuan ni Tricia. Pwede ka nang matulog dito, Apo. Inayos pa ni Papa ang dalawang paan ng kanyang apo para komportable ito. Inilagay ko naman sa gilid ng paanan ko ang maliit na echo bag. May laman iyon na minatamis at ilang daing at tuyo na pasalubong. Mag-iingat kayo, anak. Tumawag kayo kapag nakarating na kayo at nagkita na kayo ng ate mo. Opo, Papa. Tatawag po ako. Hinalikan sa ulo ni Papa ang kanyang apo at katulad ni Tricia ay hinagkan din ako sa ulo at tinapik sa balikat. Ako naman ay yumakap at tumalik sa pisngi ni Mama. Ingat din po kayo sa pag-uwi, Mama at Papa. Bumaba na ang magulang ko at ilang dipaan layo sa amin habang nakasilip kaming dalawa ni Tricia. Bye-bye. I love you, Lola ko. I love you, Lolo ko. Panay ang kaway ni Tricia sa kanyang lolo't lola. Napapangiti na lang ako pero may halong konting lungkot din. Kung pwede lang sanang makasama namin sila para magbakasyon pero hindi eh. Laging inaalala ni Papa ang kanyang farm. Ang kalahati ng kanyang farm ay naisangla at hanggang ngayon ay hindi pa natutubos. Palaging kayod kalabaw ang Papa ko para lang mairaos kami sa araw-araw. At ang pangarap din ng aking pamilya na sana ay matubos na ang kalahati ng farm na minana pa ng Papa ko sa kanyang magulang. Hindi umalis sila Mama at Papa hanggat hindi nakakaalis ang sinasakyan namin boss. Nagpadala ako ng text message kay Mama nang makalayo na ang boss. Ingat po kayo sa pag-uwi Mama at Papa ko. Maaga kaming nagising dahil alas 5 ang first trip ng boss na aming sinasakyan. Kanina ay madilim pa pero ngayon ay nagsimula ng magkakulay ang langit at kapaligiran. Sleep ka muna. Tumango sa Tricia kaya nilagay ko sa leeg nito ang unan na pa-letter C. Naka-jacket ito dahil malamig ngayon. Yakap-yakapan niya si Mikmik. Tita, Dede. Okay. Mabuti na lang at nilagay ko lang sa eco bag ang hinanda kong bote at gatas nito para hindi na ako mahirapan sa pagkuha ng dede nito. Nang ibigay ko ang dede nito ay agad itong umayos sa pagkakahiga. Nasa hita ko ang ulo nito kaya hinawakan ko. Kinuha ko ulit ang cellphone ko at nag-text kay ate Tanya. On the way na kami ate. Dahil malayo-layo pang biyahe ay umayos ako sa pagkakaupo. Kasabay ng malamig na aircon ay ang magandang musika na pinapatugtog ng konduktor. Hindi ko na malaya na nakaidlip na rin ako. Nagising lang ako dahil sa boses ng konduktor. Pwede kayong bumaba para magbanyo o bumili ng pagkain. May ilang minuto po kayo kung gusto niyo pong bumaba. Tita? Napatingin ako sa pamangkin ko nang bumangon ito at iabot ang walang laman na dede. Very good. Bus na. Inilagay ko yun sa eco bag. Tita, pupo. Ha? Nabitin ang pagtaas ng kilay ko. Pupo, tita. Parang maiiyak ang mukha ng pamangkin ko. Langyang yan. Dito pa talaga naabutan. Oh, tara na. Tara na. Huwag na magka-cry. Tumayo ako para kumuha ng diaper at hygiene kit. Hawak kamay kaming bumaba ng bus. Sobrang liwanag na ngayon dahil pasado alas 6 na ng umaga. Dali-dali na kami nagtungo sa banyo.
Ang daming nababanyo dahil ang iba ay nakapila pa. Dito ka na, miss, oh. Turo sa akin ng isang ali. Salamat po. Pagpasok namin ay agad kong hinubaran ang pamangkin ko at hinugasan. Sinuotan ng bagong diaper. Naku, nabasa ka na. Basa-basa mo clothes ko, tita eh. Nangahaba pa ang uso ni Trisha. Ako pa talagang nasisi. Sorry naman. Paglabas namin ay nagbayad ako ng 20 pesos dahil ang mahal pala ng singil kapag pupo. Mag-change ka na lang, okay? Okay po. Patango-tango pa ito. Isang white dress na may design na flower ang pinasuot ko kay Trisha. Ayusin natin ang hair mo, baby ko, para Princess Trisha ka na. Ayos ba? Nag-thumbs up pa ako. Lumiwanag ang mukha ni Trisha. Opo. Malakas na sagot nito. Napalingon tuloy ang bus driver sa unahan namin at ngumiti. Kumuha ko ng panali at pinonytail kong straight na buhok nito. Sinuklayan ko pa ang bangs dito na mahaba. Ilang sandali pa ay bumalik na sa biyahe ang bus. Konti na lang din at makakarating na kami sa Maynila. Napatingin ako sa cellphone ko na mag-reply sa ate. Okay, papunta na rin kami para sunduin kayo ng anak ko. Napakunod ang noo ko. May kasamang manunundo si ate? Hala, baka mga kasama niya sa bahay. Next ay tuloy ako. Kita-kits later. Nang makarating kami ng Cubao ay tinulungan kami ng konduktor na ibaba ang maleta. Hawak kong mahigpit ang pamangkin ko at bitbit ko pa ang eco bag. Dito sa lugar na ito ay maraming tao. Marami din ang snatchers sa paligid kaya dapat ay alerto ako. May kasama pa naman akong bata. Kita ko, where's my mommy? Palingon-lingon sa Trisha sa paligid. Nakahawak ito sa laylayan ng damit ko. Napapalingon din ako. Hindi ko makita ang figura ng kapatid ko sa mga tao naglalakad. At kung may kasama man ito'y makikita ko agad. Pero sa dami ng mga tao naglalakad na parood pa rito ay wala akong makita. Doon tayo maglakad, be. Baka makita natin si mami mo. Mabuti na lang at hindi umangal ang pamangkin ko. Siguro'y dahil excited din na makita ang mommy niya. Naglakad kami habang ang ulo ko ay palingalinga. Sinusubukan ko i-video call sa ate pero ang hina ng signal sa lugar na ito. Hindi ko sure kung dahil crowded o mahina lang ang SIM ko. Maraw na rin kaya sumilong kami sa lilim. Are you okay? Masakit na ba ang paa mo? Mahinahon kong tanong kay Trisha. Umiling ito pero salubong ang kilay. Sinuklay ko ng daliri ang bangs nito. Malapit na natin makita si mami mo, okay? Okay. Ngumiti din naman ito. Wow, grabe sports car. Baka artista o politician na napadaan. Napalingon ako sa unahan kong mga tao na nag-uusap ng malakas. May ibang tao naman ay napapasinghap sa gulat kaya maski ako'y nakisilip na rin. Tita! Tita! Wait lang. Hindi ko alam kung bakit hinihila ko ni Trisha sa unahan. May tinuturo ito kaya naglakad na lang kami sa may unahan. Nasa kaliwang kamay ko sa Trisha habang nasa kanan ko ang maleta at doon ko pinatong ang eco bag. Natatawa ko sa eco bag na dala ko na may lamang daing at tuyo at ilang minatamis. Halatang galing probinsya. Pero kahit taga-probinsya kami, hindi naman kami mukhang tanga. Napaawa ang labi ko sa isang magandang sasakyan na nakahinto. Ilang metro lang ang layo sa kinatatayuan namin ni Trisha. Wala akong alam sa mga iba't ibang klase ng sasakyan pero itong nakikita ko ay alam kong mamahalin dahil sports car. Nakakita na ako sa internet, kasabay pa ng mga taong humahanga sa sasakyan. No, Trisha! Pigil ko sa pamangkin ko na mukhang tatakbuhin na magandang sasakyan. Napanguso na lang si Trisha. Maya-maya pa'y bumukas ang pinto sa passenger seat. Isang lalaki na malaki ang pangangatawan ang lumabas. Naka-shades iyon at may earpiece sa tenga. Susuot nitong navy blue polo ay tsak isa siyang bodyguard. Ilang saglit lang ay binuksan nitong isang pinto sa likuran. Baka celebrity? Pagbukas doon ay hindi ko agad nakita ang mukha ng tao dahil nakaharang ang malaking katawan ng bodyguard. Pero nakita ko sa paglapat ng paa sa semento ang maputing binti na isang babae. Inaalaya na makalabas ng kotse ng bodyguard ang isang babaeng maganda. Wait. Segundo ako natulala at napapikit saglit at muling dumilat. Malakas ako napasinghap. Ate? Mahina akong bulong. Paano? Ate! Mommy! Sabay kaming napasigaw ni Trisha na mukhang nagulat din sa nakikita. Nakita ko sa magandang mukha ng kapatid ko ang pagkalito at parang nahihiya sa mga taong napapatingin sa kanya. Tara Trisha! Hinayaan kong bumitaw ang pamangkin ko sa akin at nauna itong tumakbo at ganun din ang ginawa ko para makalapit sa kapatid ko. Napatingin ng diretso si ate sa tumatakbong anak niya at sa akin nagulat na gulat pero agad na dumapo ang paningin nito sa kanyang anak.
Bago pa makalapit sa Trisha sa kanyang mommy ay mabilis na napayuko si ate at sinalubong ng mahigpit na yakap ang kanyang anak. Kitang-kita ko ang pagkasabik ng mag-ina. Napaluhod pa si ate para mapantayan niya ang kanyang anak. Kita ko ang pagluha ng kapatid ko at ganun din ang nararamdaman ko. Masaya. I missed you, baby ko. I missed you more, mommy. Naglambingan pa ang dalawa kaya habang nagyayakapan sila ay pasimple kong kinunan sila ng picture. Mamaya ay ipadadala ko iyon sa magulang namin. Habang abala ang dalawa ay napalipad ang paningin ko sa magandang sasakyan na nasa likuran ni ate. Nandoon pa rin ang bodyguard. Nakatayo lang ito at pinapanood ang kapatid at pamangkin ko. Dahil sa curious ay napalapit ako at tinitigan na maigi ang magandang sasakyan. Isa iyong black Bugatti Chiron. Manong, bakit dito nakasakay ang kapatid ko? Kaninong sasakyan po ito? Curious kong tanong. Napatingin sa akin si manong bodyguard na napakalaki ng katawan na akala mo ay wrestler. Kay bossing po. Napaawang ng maliit ang bibig ko. At sinong bossing naman kaya iyon? Wow ate, paano ka nakasakay sa bugata na iyan? Paglingon ko sa kapatid ko ay nakatingin din ito sa akin. Bakas ang pagkalito at natataranta ang mukha nito. Kumatok ako sa may bintana sa may driver's seat. Bumukas iyon at nakita ko ang may kaedarang driver at ngumiti. Lumapit naman sa akin ang bodyguard kaya napaatras ako ng konti. Baka nagalit at bawal iyong gawin. Akin na po ang gamit mo, miss. Salita ng bodyguard at inilahad ang kamay sa hawak kong maleta. Huh? Nagulat ako sa sinabi nito. Sige na, ibigay mo na Tina para makasakay na tayo. Nakatayo na si ate habang nakahawak sa kanyang anak. Ibinigay ko sa bodyguard ang gamit ko. Nauna nang pumasok si ate at si Trisha. Napapalingon ako sa mga taong nakatingin sa amin. Oh, para kaming instant celebrity. Langhiyang iyan. Nagmamadali ako sa pagsunod sa kapatid ko. Hindi nagtagal ay sumakay na rin ang bodyguard katabi ang driver. Pinagitnaan namin sa Trisha. Grabe, ito ang unang beses ko na makakasakay ako sa maganda at mabangong sasakyan na katulad nito. Nakakasakay na rin naman ako ng kotse. Doon pa lang sa kotse ni Bea at nakasakay na rin ako sa kotse ni Drew. Kahit kay Lander, isang beses. And the rest ay taxi na. Pero ngayon ay iba. Grabe lang. Sa Trisha ay maraming tanong sa mommy niya at tiyanaga namang sagutin ng kapatid ko. Kaya hindi ako makasingit kahit kating-kating ako na magtanong. Nang ibigay ni ate ang cellphone niya sa anak ay napataas ang 2 kilay ko. Bago at iPhone Pro Max pa ang cellphone ngayon ng kapatid ko. Nagkakwentuhan na rin kaming dalawa ng kapatid ko at napapataas na lang ang 1 kilay ko. Pasimple kong sinanyasan si ate at inuso ang buong sakyan maski na ang 2 tao na nasa harapan namin. Ano ate? Nakasakay ka na sa yamaning kotse na ito? May driver at bodyguard ka pa. Mahina lang ang boses ko pero kung malakas ang pandinig ng 2 sa harapan namin ay tsak na maririnig iyon. Sinamaan ako ng tingin ni ate. Sa boss ko ito, masyado lang siyang mabait kaya pinasakay niya tayo dito ngayon. Sagot ni ate at napaiwas ng mata sa akin. Pasimpleng hinaplos ni ate ang buhok ng kanyang anak. Napakunot ang noo ko. Bakit parang may something sa kapatid ko? What? Hindi ako naniniwala ate. Hindi ba't lumpo ang amo mo? Parang nasa ibang bansa siya ngayon. Nakakalakad na pala siya. Pangungulit ko pa. Basta, pinag-day off niya ako. Ang dami mong tanong, Tina. Pag-iiba ni ate. Nakakunot lang ang noo ko. Bakit pala tayo dadaan sa mansyon ng amo mo lumpo ate? Kung wala naman siya doon. Pagtataka ko. Gustong makilala ni Nanay Lourdes at ng ibang kasambahay ang anak ko. Ayoko sana pero napilit ako. Inayos ni ate ang bangs na Trisha na nakaharang sa kanyang mata. Ayos lang naman. Saglit lang naman tayo at hindi na magtatagal. Okay. Mukhang mabait naman ang bossing ni ate at maganda ang pakisama ng mga kasambahay nila sa kanya. Nakasakay na nga kami sa isang Bugatti. Na-excite din ako dahil first time ko lang na makakapunta sa isang mansyon. Gaano kaya kalakang mansyon? Marami kaya silang pagkain? Tulad kaya sa napapanood ko ang mansyon na meron sa bossing ni ate? Habang nasa biyahe ay isinend ko ang picture na mag-ina kay mama pati na rin ang selfie namin na nasa loob ng sasakyan. Nang makarating kami sa loob ng compound ay hindi na nawala ang paghanga ko. Sobrang laki at lawak dahil may bukid at malayong entrance ng gate kung saan ang mansyon. Wow ate, ang laki pala dito. Wow! Maski si Trisha ay napapahanga. Huminto ang sasakyan sa harap ng maganda at malaking mansyon. Agad na bumaba ang bodyguard at nagbukas ng pintuan. Naunang bumaba sa ate at binuhat nito si Trisha. Nakita ko ang ilang kasambahay na nakangiti habang nakatingin sa kapatid ko at lalo na sa pamangkin ko. Nahuli ako sa pagbaba.
Isang may katandaan ang lumapit. Ito na ata si Nanay Lourdes. Diyos mio, ito na bang yung anak? Abay, mas maganda pala sa personal. Tuwang-tuwa ito. Mag-bless ka kay Lola, anak. Sumunod naman sa Tricia at nagmano sa matanda. Hello po, Lola. Nakangiti sa matanda sa Tricia. Pagpalain ka ng may kapal, apo. Sabay haplos ng buhok sa pamangkin ko. Napatigil ako sa paglilibot ng mata na magsalita si ate. Nanay Lourdes, si Tina po, ang nakababatang kapatid ko po. Pagpapakilala naman sa akin ni ate. Kumusta ka, iha? Naku, sobrang ganda mo rin, katulad ng ate Tanya mo. Nakangiti ang matanda sa akin nang lumapit sa akin. Ngumiti ako. Salamat po, nanay. Mabuti lang po ako. Pasensya na po kung medyo na-ignorante ako sa mga nakikita ko. Hindi lang ako makapaniwala na may ganitong maganda at kalaking mansyon dito sa Maynila. Parang nasa Europe ako. Tumawa ang matanda sa akin. Oh, mamaya na yan. Pumasok na kayo sa loob at alam kong pagod kayo sa biyahe. Nagpaluto ako at nang makakain na kayo. Napatingin muli si Nanay Lourdes kay Tricia at tinawakan ito sa kamay. Sumunod ako sa kanila. Nginitian ko at binati ang ilang kasambahay. Mukhang mababait ang iba sa kanila dahil ngumiti din. Pagpasok namin sa loob ay literal na napanganga ako. Mansyon pa ba ito o palasyo? Parang nanginginig ang dalawang tuhod ko habang naglalakad. Parang nasa museum ako dahil sa ganda at lawak ng buong kabahayan. Naiwan ang mata ko sa napakalaking chandelier mula sa itaas dahil sa laki noon ay parang diamond na kumikislap sa ganda ng liwanag. Napalapit ako kay ate nang kunin Nanay Lourdes sa Tricia at nauna silang maglakad. Ate, grabe, parang nasa museum tayo nito. Sobrang laki dito, grabe ate. Napatingin sa akin si ate. Psst, tumahimik ka nga, napaghahalataan tayong pobre nito. Mahina lang na pagsaway nito. Hindi ko pinansin ang sinabi nito. Ang dami kong tinuro. Mabuti ate, hindi ka naliligaw sa pamamahay ng amo mong lumpo. Ano ba Tina? Marinig ka. Napatingin si ate sa ilang kasambahay na nakatingin sa amin. Pagpasok namin sa dining area ay napahanga na naman ako. Mas malaki pa ang dining area kaysa sa bahay namin. Kasama pa ang bakuran kung pagsasamahin. Napalibot ang tingin ko sa napakalinis na kusina. 3 refrigerator na sobrang laki na tulad sa napapanood ko sa K-drama. Wow! Napanganga ako sa dami ng pagkain na nakahain dito sa malaki at pahabal na mesa. Parang may okasyon sa dami ng pagkain. Nanay, parang sobrang dami naman po nito. Lumapit si ate sa kanyang anak habang tinitigan ang lahat ng pagkain. Naupo si ate katabi ng kanyang anak. Ako naman ay tumabi rin kay Tricia, kaya napagitnaan namin ang bata. Ay, dapat lang na maganda para sa mga bisita mo ito, lalo na sa anak mo. Salita ni Nanay Lourdes. Naupo sa harap si Nanay Lourdes, pati na rin ang ilang kasambahay ay sumabay sa pagkain. Ang iba naman ay kumain na at busy sa kanilang mga trabaho. Kinain ko ang mga pagkain na bihira ko lang matikman. Dahil sa gutom, hindi ko alam kung nakailang sandok na ako ng kanin. Hindi naman ako sinaway ni ate. Panay pa nga ang pag-alok ni Nanay Lourdes ng pagkain sa akin at wag na daw akong mahiya. Napansin ko na parang biglang naging balisa si ate habang sinusubuan si Tricia. Anong problema ate? May hina akong bulong. Ha? Wala. May naalala lang ako. Hindi tumingin sa akin si ate. Napatingin na lang ako sa kanya at nagpatuloy na sa pagkain. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian ay nagsalita sa ate. Nanay Lourdes, hindi na po kami magtatagal. Kanina pa po kami hinihintay ng mga kaibigan ko sa bahay. Ngumiti ng maliit si ate sa matanda. Napatigil ang matanda. Ang bilis naman iha. Hindi pa nga kayo nakakaisang oras dito. Pagtataka ng matanda. Kuwan po kasi. Doon na daw po kami kakain ng dinner. Baka po magtampo sila. Napakamot sa ulo si ate. Napabuntong hininga ang matanda at malungkot ang mata. Ikaw ang bahala iha. At least nakita ko na maganda mong anak. Kamukhang kamukha pala niya si Agatha nung kabataan niya. Nakatingin si Nanay Lourdes sa pamangkin ko. Hindi ko naintindihan ang sinabi ni Nanay Lourdes. Siguro may kamukha ang pamangkin ko sa tinutukoy nito. Kung sa bagay ang ganda-ganda ni Tricia. Hindi nagtagal ay hinatid kami ng sasakyan na ginamit namin kanina sa Quezon City. Kahit tanghali ay traffic pa rin pero ayos lang ang biyahe. Nagpasalamat si ate kay Manong driver at kay Manong bodyguard sa paghatid sa amin. Bilang pasasalamat ay binigyan ko sila ng tig-isang minatamis na pasalubong na dala ko. Nagpasalamat ang dalawa sa akin. Pagkaalis ng sasakyan ay naglakad kami sa harap ng bahay. Hindi pa kami nakakalapit nang biglang bumukas iyon. Sa ate Aryan na nanlalaki ang mata.
Oh my God! Trisha! Malakas na tili ni Ate Aryan at patakbon lumapit sa pamangkin ko. Nang makapasok ay kinuha ni ate ang dala kong eco bag at dinala sa kusina. Ako naman ay naupo. Karga at halos malamog sa Trisha ni Ate Aryan. Ibinaba niya ang pamangkin ko at pinaupo sa tabi ko. Ay, gumaganda ka lalo ngayon, Tina. Niyakap ako ni Ate Aryan. Maliit lang ito pero sobrang ganda at napakaputi. Ikaw din ate, blooming ka ngayon. Nakangiting ani ko sa kanya. Nagkatsikahan pa kaming dalawa. Nasaan ang iba? Akala ko uuwi sila. Tanong ni Ate Tanya. Baka malate si Mika. Alam mo naman yun. Si Lian? Ewan ko ba sa babaeng yun, wala pa. Si Grace naman, wala pang paramdam simula na umalis ng bansa.